maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Mga kasama, oras sa buong kapuluan, alas 6 impunto ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga tayo ngayon ng Miyerkules, sa 6 sa buwan ng Mayo 2026. Minsan pang sa inyo, di pa Umaga News and Public Affairs program. Straight to the point. Straight to the point. Hanggang 7 o'clock ng morning, magkakarinigan ho tayo. Siyempre, tulad ho ng dati pag-uusapan natin, mga napapanahong usapin, balita, mga kaganapan na dapat ninyong malaman. Straight to the point. Mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras sa loob at labas ng atin hong lokalidad. Kaya't umaasa ho kami, sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan, nasa maayos na pangangatawan. Ano man po inyong ginagawa, ano po inyong pinagkakabalan. Welcome at welcome. Straight to the point. Mga kasama, ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, mga kasama. Straight. Abangan din ang nalalapit ng pagbabalik ng DXMY AM, mga kasama. Straight to the point. Magandang morning, Radyo Manebs. Magandang morning, Sir Erwin Mapia-Mapita, mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating pong text hotline, mga kasama, bukas na rin po 0975-7805-863. 0975-7805-863. Update po na, mga kasama, sa kalagayan po ng ating panahon sa forecast po ng Pag-asa. Mayroon pong binabantayang low pressure area, mga kasama. Ang Pag-asa base po sa update as of 3 a.m. As of 3 a.m. mga kasama, ito pong nasabing low pressure area ay namataan 670 km east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito pong bagyong itong sama ng panahon nito, mga kasama. Located sa northern part ng Mindanao. Taglay ho nito yung maximum sustained wind na 55 km per hour, malapit to sa gitna at pagbugso, mga kasama. Naabot ng 70 km per hour at tinatahak po yung direksyon na westward sa bilis na 10 km per hour. Dahil po rito, ang bahagi po ng Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, at Surigao del Norte, mga karanason ng maulap na papawari na may mga kalat-kalat na pagulan,
pagkulog at pagkidlat. Posible mga flash flood o landslide sa mga panahong makakaranas sila ng malakas na buhos ng ulan. Samantala, yung ilang bahagi ng bansa, kabilang ho tayo sa Bangsamoro Region, kasama ho natin yung Metro Manila mga kasama, makakaranas ho tayo ngayong araw ng bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at thunderstorm. Dulot ho naman ng easterlies. Samantala mga kasama sa pagtaya ng BARM o ang kondisyon ng hangin at karagatan nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagbumula sa direksyon ng silangan hanggang hilagang silangan. At ang alon sa mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman. Sa temperatura natin ngayong araw mga kasama, naglalaro sa 24.1 degrees Celsius hanggang 33.5 degrees Celsius. Samantala, ang heat index o mga kasama para sa Cotabato City, aabot ng 41 degrees Celsius. Sumikat ang araw kanina 5:32 at lulubog naman mamaya 6:14 ng gabi. Straight to the point. Mga kasama sa muli sa pong napakagandang morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Straight. Good morning again, Radyo Manebs. Good morning, Manager Erwin. Ang daming mga usapin, daming mga balita kaganapan, mga pangyayari mga kasama sa loob at labas ng ating lokalidad. Straight to the point. Ulitin natin yung ating binabagit kanina, abangan yung papalapit ng pagbabalik Straight. ng DXMY AM mga kasama. Straight to the point. Malapit na huyan. Mga ilang buwan pa. Straight to the At i-air na ang DXMY AM. Ano? Straight to the point. Para po ma-cover yung pong mga lugar na pinakaliblib, pinakamas malayo, at yung mga area Straight to the point. na yung kanilang mga radyo ay nasa FM band lamang. Ano? Straight to the point. Yung mga radyong matagal nang itinago dahil wala na sa DXMY, yung AM band lamang, magagamit na yung muli yan. Ano, malapit na ha, yung pagbabalik po ng DXMY AM sa mas pinalakas na signal mga kasama. Straight. Kaya't ano pang hinihintay? Abangan na ho. Abangan, malapit na talaga. As in, malapit na ho yan. Straight. Sulat na lang siguro sa mga dingding o kaya naman sa mga gilid ng inipong mga kalendaryo na abangan. Abangan. Dahil kung petsa ang pag-uusapan, kaya nga abangan para kapanabik-nabik. Straight to the point. As in, malapit na yan. Straight. Pag sinabing on the way daw Radyo Manebs, Malapit na. 9 months. 9 months. Straight. Ano yung mga anak? 9 months? 9 months. Oo. To the point. Pero ito hindi on the way. Malapit na. So, ibig sabihin, Straight to the point. kung saan nanganganak yan, 9 weeks na months. lang pinag-uusapan. Oo. Weeks na lang. Ilang CM na lang siguro yan. Mga siguro nasa 8 or 9, Oo. depende. About to deliver na. Straight. So abangan ha, malapit na yan mga kasama. Straight to the point. Ang daming mga usapin, daming mga balita at kaganapan, mga pangyayari yung mga kasama sa loob at labas ng ating lokalidad. Pasalahan muna natin yung mga usaping pambansa bago tayo pumalaot Radyo Manebs. Straight. Sa lokal na mga usapin ngayong umaga, kahapon dyan sa bulwagan ng Kongreso mga kasama Radyo Manebs, naging mainit yung tensyon. Straight. Naging mainit yung discussion, debatihan, Straight. naging matensyon. Straight to the point. Dyan sa plenaryo ng Kongreso, matapos na magbigay ng kanyang privilege speech mga kasama, Straight. itong si Batang-Bata ito Radyo Manebs, Straight. Si Congressman Kiko? yung kanyang kasama, pa rin yung bata. Oo. Matapang din na bata yun. Congressman Liveste. Ano ang first name nito? Leandro Liveste mga kasama. At nakasagutan niya kahapon yung Deputy Speaker. Si Deputy Speaker David J.J. Suarez sa plenaryo mga kasama. To the point. Ito'y matapos na tumayo at magpalabas ng statement Straight. itong batang kongresista mga kasama at inaakusahan Straight to the point. yung mga kongresista sa umano'y malaking mga ginastos para daw makabili ng boto sa kanilang probinsya Radyo Manebs. Straight to the point. At dahil dito,
Straight. To the Ito'y nagsimula uno makarang questionin ni Livisti yung Straight. To the point. Straight. To the point. yung questionin yung tulong. Straight. Sabi dito, yung tulong para sa mga construction workers daw, Radyo Manebs. O construction workers solidarity Straight. o pagtulong ni CWS, party list pala to, Representative Edwin Gadjola sa pamilya ng mga taga Batangas din. Straight. To the point. Pamilya rekto sa eleksyon sa bahagi ng Batangas, mga kasama. Naging mainitan, Radyo Manebs Akusasyon kontra akusasyon yung mga nangyari kahapon. At nadrag yung pangalan ng kasalukuyang Executive Secretary, mga kasama. Straight. Rap Recto. Nadrag din yung pangalan nung Gobernador ba? Vilma Santos Recto. Kahapon din sa Buluagan, nagsalita yung anak ng Executive Secretary na miyembro din pala ng House of Representatives. Straight. To the point. Then, yung kanyang mga laman ng kanyang speech, Radyo Manebs, may nag-motion na ipabura sa records ng plenaryo. Straight. To the point. Matindi At nag-oppose itong batang kongresista pero walang nagawa dahil nanaig yung maraming boto. Straight. To the point. Ano? Straight. Yung usapin dito yun nung usaping pagpupondo, Radyo Manebs. At yung mga binabanggit din yung mga proyekto. Straight. To the point. Matindi. Straight. To the point. Itong nangyayari ngayon sa ating bansa. Straight. Iba talaga pagkapondo ang pinag-uusapan. Oo. Minsan yung iba re-react, yung iba naman hindi. Straight. May mga nag-aakusa at yung mga hay na lang. Straight. To the point. Ano kayang mangyayari sa ating bansang, minamahal na bansang Pilipinas? Dahil araw-araw nilang Radyo Manebs, nakikita natin itong masalimut na sitwasyon. Mula sa itaas, patungo sa ibaba. Straight. To the point. Kakalungkot, ano? Oras mga kasama, 6:13 ng morning. Straight. To the point. Lipat tayo sa lokal na mga usapin, mga kasama, dito sa atin sa Cotabato. Sari, umarangkada na o sa Bangsamoro Region, umarangkada ng kahapon yung unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Straight. To the Straight. To the point. Kung saan dito sa Bangsamoro Region, maghapon, Radyo Manebs, na isinara para po sa mga motorista, lalo yung mga pampasaherong mga sasakyan itong kahaba ng Gover Gutierrez Avenue, mga kasama. Ano? Straight. Para bigyang diin yung Straight. To the mga nagnanaisong maghain ng kanyang o kani-kanila mga Certificate of Candidacy. Straight. Abangan yung kabuang detalye ng mga information niyan dahil maliban dyan, sa iba pang mga probinsya ng Bangsamoro Region, ganun din. And today and tomorrow, Straight. To the point. mas inaasahang marami pa yung maghahain ho ng kani-kanila mga COC, mga kasama. Straight. To the point. Ano, today may binabanggit may mga nakaschedule maghain ng kanila mga Certificate of Candidacy. Then ganoon din sa araw ng bukas, yung last day, mga kasama. Straight. To the point. Abangan yung follow-up natin sa mga usaping yan sa kabuuan ho ng ating programa ngayong umaga, mga kasama. Straight. To the point. Pero kagabi rin, Radyo Manebs, bago pa man tuluyang matulog yung mga ating po mga kababayan dyan sa bahagi ng Dato din Sinso at Maguindanao del Norte. Straight. To the point. Straight. To the point. Straight. To the point. Sa kabilang banda, mga kasama, dyan sa bahagi ng Dato din Sinso at Maguindanao del Norte, mga kasama, kagabi, bago pa man tuluyang matulog yung pong ating kababayan dyan sa nasabing lugar, ay nagkaroon ho ng enkwentro sa isang barangay dyan sa nasabing bayan, mga kasama. To the point.
Dahilan para ilan po sa mga residente ay napilitang lisanin yung nasabing lugar, Radyo Manel. So bumalik naman sa alaala ng mga individual na nakaranas ng sinasabing paglikas. Paglikas. Straight to the point. Base po sa initial na information mga kasama, yung insidente ay nangyari dyan sa bahagi ng specific na barangay ito? Barangay dyan sa bahagi ng Dato din Sinso at Maguindanao Norte. Bahagi ng barangay Baguingad mga Baguingad. kasama. Straight to the point. Straight to the point. Unang naglabas ng advisory kagabi yung Municipal Disaster Risk Reduction Management Council. Pinag-iingat ho yung mga residente Straight. dyan ho sa kanilang lugar at mga kalapit na lugar dahil nga ongoing yung firefight mga kasama. Straight to the point. And base sa information, until this nitong madaling araw, Radyo Manel, Straight. meron pa rin mga naririnig na manakanakang putukan dyan ho sa nasabing lugar. Straight to the point. Malapit lang yan dito sa atin sa Cotabato City, ha? Malapit lang ilang ilang takbuhan lang na motorsiklo. Kagabi ay yung mga sibilyang nasa loob ay nailikas na rin palabas mga kasama, Ito'y sa tulong-tulong na effort ng mga opisyalis ng pamalaang bayan, ang iba't ibang ahensya, particular yung disaster group, Radyo Manel. Straight to the point. At sila po ay dinala sa temporary Shelter? evacuation center at doon sila nagpalipas ng magdamag mga kasama. Straight to the point. At binabanggit dito, Straight. binabanggit ng MDRRMO ng bayan, Straight to the point. yung mga sibilyan Straight to the point. as of 4 hours ago, Radyo Manel, anong oras ito? Mga 1, 2, 3. Oo, Alas alas dos 2 na na madaling madaling araw. Straight to the point. Yung tuluyang mailikas yung mga sibilyan patungo ho sa Straight. mga evacuation center, At ilang mga pamilya ay pansamantalang nanatili sa isang dating school building na nagsilbing evacuation center sa bahagi ng Sitio Nursery, Barangay Baguingad, habang yung iba naman agarang nailikas rin ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office patungo sa mas ligtas na lugar para matiyak yung kanilang kaligtasan. Straight to the Ito yung point. pinakamalungkot sa lahat sa mga nangyaring ganito mga insidente, yung mga sibilyan. Lalo na pag nangyari yung insidente, Radyo Manel, sa gabi. Straight. Madilim na gabi, hindi mo alam kung ikaw yung sibilyan, hindi mo alam saan ka pupunta. Straight to the point. Dahil madilim ho yung paligid mga kasama. Straight to the point. Kakalungkot yung mga pangyari. Straight to the point. Sinisubukan natin makakuha ng follow-up kung kumusta na yung situation. Mayroon humupa na ba yung palitan ng putok mga kasama at sino yung mga na-involve dito? Straight to the point. Binabanggit initially mula sa mga armadong grupo, Radyo Manel. Straight. Dahil kung hindi naman armado, hindi naman yan magbabarilan. Straight to the point. Ano naman kaya yung pinakadahilan? Standby, ha? Huwag ko kayong bibitaw mga kasama at sinusubukan natin makakuha ng dagdag na information, follow-up. May kinalaman ho sa mga pangyayaring nagganap mga kasama nito nakalipas na 24 oras. Straight to the point. Sinasabi yung mga lokal na opisyal, tungo sa lugar, walang signal sa area. Straight Siguro. to the point. Straight to the point. Standby lamang mga kasama, standby lamang. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. 6:20 ng morning mga kasama yung ating oras. Pasensya, dispensa. Medyo napapahaba dahil sinusubukan nating ma-establish yung contact
para po sa follow-up natin. May kinalaman ho rito mula sa hanig na ng AFP at PNP Oo. at maging sa lokal na pamahalaan. Ano yung situation? At kumusta na yung ating po mga sibilyan na Straight. nagsilikas kami? Gaano karami ito, Radyo Manebs? At sino-sino ito mga involved dito po sa Girian ito? Panibagong incident ito? Straight. O dating incident na naungkat muli? Straight. To the point. Kakalungkot ito. 6:20 ng morning mga kasama. Straight. To the point. Sige, standby muna kayo mga kasama. Standby muna. Magbabalik ko tayo. Hopefully sa ating pagbabalik ay okay na po yung ating mga follow-up na gagawin ngayong umaga. Standby. Straight. To the point. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, may healthy heart and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Hi sis! Gusto mo bang lumabas ang mas natural mong ganda? Yung hanap mo ba ay makinis at malakutis porsilanang mukha? Sis, Alena Set ang tubag sa mga problema sa panagway o magpagawas sa natural beauty, puti o hamis na panagway. Ang Alena Set walay halong kimikal, made up of pure natural ingredients ug aprobado kini sa FDA. Sa Alena, kinis at gandang mukha o walang katulad. Alena Set. Maulan man? No worries. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 6:22 ng umaga. Tatak RMN. Straight. To the point. Tuloy mga kasama sa ating programa. Okay na, Radyo Manebs. Nasa linya na. Nasa linya ng ating komunikasyon mga kasamang alkalde ng Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte, si Mayor Baba Abbas, para sa ating follow-up dito nga sa nangyaring tensyon dyan sa kanyang nasasakupan. Magandang morning po, Sir Mayor Abbas. Nasa DXMA po kayo kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at M. Sabang po. Good morning, Mayor. Morning po, Mayor, sir. Good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali, dito ako ngayon sa Barangay Bagoingad sa may Camp Ibrahim. Dahil gusto natin unang-una gusto natin matulungan itong mga tao na lumikas sa kanilang, galing sa kanilang mga tahanan at punta dito sa may sentro. At saka pangalawa, gusto natin malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa kagabi. Kasi maraming tumatawag sa akin na may putukan daw, may barilan daw dito sa may Camp Ibrahim. Pero hindi tayo nakapunta dito kasi sa oras na yun ay nasa ibang lugar tayo. Pero ito, kinaumagahan, maaga na ako nagpunta dito. Opo. Mayor, sir, specific na area kung saan nagkaroon po ng putukan, sir. Anong specific na lugar yan? Bali, ayon sa mga info na ano natin, kasi kagabi pa marami nang tumatawag sa akin. Bali, tinanong ko sila kung saan yung tutukan. Sa mga gilid lang daw ng Camp Ibrahim. Ibig sabihin baka sa mga blocking lang sa paligid. Yung ibig sabihin, baka may nag-atake sa kanila. Pero dito mismo sa sentro ng Camp Ibrahim, wala daw. Opo. Itong Camp Ibrahim, sir, kaninong kampo ho ito? Kampo ito ng MNLF under kay Sara Maspenintema. Base po sa information na natanggap po ninyo, anong oras nagsimula yung mga putukan na yan? Kagabi pa siguro mga alas 6 o alas 7 ba yun? Hindi pa siguro nagabot ng alas 7. Maaga yun kagabi. Nagsimula. Kasi sa ibang lugar ako, may tumawag sa akin na yun, kasalukuyan daw ang putukan. So,
di ako naka-respondi kagad dito kasi sa malayo akong lugar. Kaya ito, sinikap kong makauwi ng maaga para maaga pa tayong nakapunta dito. Opo. Sa mga sandaling ito at habang kayo naririyan na sa bahagi ng Camp Ibrahim, tapos sir, Camp Ibrahim Sema, sir, yung kampo? Opo. Opo. Mayroon pa... Andito ako sa may parang eskwelahan dito, ito. Opo. Sabi ng Putega, tapos ito daw nasa loob ito ng Camp Ibrahim. Dito, kung saan dito ngayon yung mga tao na nagsilikas kagabi, at dito sila siguro pantamantalang maninirahan habang inoobserbahan pa nila ang sitwasyon. Sa mga sandaling ito, mayroon pa po ba kayong naririnig na putukan? Wala na. Kasi habang nasa daan pa ako, yung mga ano natin dito, makatitan natin dito na tumawag ay kagabi pa siguro mga alaw na daw ng madaling araw, tumigil na yung putukan. Okay. May information na kayo, sino-sino po yung mga nasangkot dyan sa putukan na yan? Wala pa tayong maibigay na exact na info tungkol dyan kung sino at saka anong dahilan. Pero ang pagkakalam natin dito ay itong mga rido dito sa may barangay Bagwaingad ay medyo matagal na ito, taon-taon na ito. Marami nang namamatay na dahil sa mga rido-rido dito. Pero aywan ko lang kung itong last na parilan dito kung may kaugnayan pa ba ito sa mga nagaganap na batayan na sa nakaraang mga araw o buwan. Malalaman lang natin ito pagkatapos ng mga tanong-tanong natin dito. Opo. For initial information po, Sir Mayor Abbas, yung mga sinasabing mga naglalabang grupo dyan, may information ba na may nasugatan, nasawi dito sa nangyaring tensyon na ito? Sa ngayon wala pa tayong info kung may nasugatan ba sa barilan kagabi o wala. Kasi wala pa tayong exact na ito. Pero magtanong-tanong pa tayo dito. Opo. Sa mga leader dito. Opo. Sa panig ho ng mga residente, mga sibilyan, kumusta ho sila? Gaano karami yung mga affected, Mayor, sir? Bali, yung tumawag sa akin na leader natin dito habang ako'y papunta dito, yung mga nasa proper Bagwaingad daw ay wala din, hindi rin lumikas. Kasi medyo may kalayuan din yon sa Camp Ibrahim. So, ang likas dito, yung malapit mismo sa putukan, kung saan dito sila ngayon sa lugar na pinuntahan ko. Hindi rin siguro ito maraming pamilya, baka hindi rin siguro mga nasa 50 o mahigit pamilya lang ito. Opo. So, yung mga nabanggit naman po, Mayor Sir, na mga pamilyang nagsilikas nang wala sa oras. So, saan po ba sila sa ngayon? Specific din po na pansamantalang tinutuluyan nila ngayon, Mayor Sir? Dito na sa Camp Ibrahim yung mga sibilyan na naglikas. Kasi medyo malawak man itong Camp Ibrahim. So, isa na ito sa mga portion ng Camp Ibrahim itong pinuntahan ko na kung saan dito ngayon yung mga sibilyan na nandito pa sila sa kanilang mga sasakyan, mga payong-payong. Opo. So, ano ngayon yung plano ng LGU ng DOS sa inyo pong papangunguna po ninyo, Mayor Sir? Since nandyan nga, naabutan na nga ninyo yung pong mga pamilyang nagsilikas na nandyan din po sa kanilang mga sasakyan, motorsiklo man. Ano po yung plano ngayon? Bali kagabi pa, tinawagan ko na yung head ng MDRR sa Dato Odin Sinswat na tinanong ko siya kung meron pa kaming natirang mga supplies. So, meron pa daw. Pero nagre-repack sila kasalukuyan ngayon. So, sinabi ko sa kanila na medyo bilisan lang
At saka sinabi ko sa kanila na mauna na ako sa area at saka sumunod lang yung mga tao nila na may dalang supply. So yun muna ang pangunahing hakbang natin ay mabigyan natin sila ng tulong para hindi sila mahirapan sa paghanap pa ng mga kailanganin nila ngayong araw. Opo. May mga PNP na rin po ba dyan, Sir Mayor? Para makipag-facilitate din po dito sa nangyari na ito? Meron na mga sundalo, meron na dito. At saka ako meron na rin akong kasamang pulis ngayon. So, pagkatapos natin mag-usap, tunguin ko itong mga sityo dito, mga ibang lugar dito hanggang sa proper Baguingid para malaman ko kung ano talaga ang tamang information o kaya ay tamang nangyayari. Ano ngayon, Mayor, yung panawagan ng LGU? Siyempre, dyan no, sa mga naglalaban na yan, kung sakasakali man nakikinig o naririnig o ng kanilang mga kamag-anak, ano yung panawagan no, ng LGU? Maging na lang, no? Pwede po. Pwede po. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga pag-alit ko siya sa Dato din Israt. Dami-dami din siya sa Barangay Baguingad. Sa maya na kaya pagkanganggulan siya na natawanan ng opisina tanong dun sa makapilagay sa kuna. Bali, medyo sa buta kami rin kano nga sa ligan siya ba sa paroleo kita kaduntaya akatalanin niya. Ya, di rin masamangol sa maya ba. Ugad na narapan sa metod sa batas o pamikiran sa panggulan sa pangunidikang gula sa niya ba na yaran no nasa maya niya ba ng gula na kaya ginagkanang gula rin na di rin niya talaga magkakasambalingan po ugad. Kaya na gagaga mo na talinantan pa rin niya. Sa putatan ng paluman, sangan rin ng gula rin niya ugad di rin kaumanan. Yabon mapiaman na kahit sa buta di ko at mangguari ka na mapia o pag mga leader ka ng bayawa na sa opisina ng mayor no na open ka ng public di ka nung mamamaya sa kadyabuta ka magigyan yung manot masala ang mga tao na welcome ka ng opisina tayo sa panahon kita kadundaya sa mga mayaba problema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Mayor, maraming salamat po sa oras information. Good morning po sa inyo, sir. Sukran po. Maraming salamat. Magandang umaga. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasamang alkalde ng Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte, si Abdul Main Baba Abbas, kaugnay nga dito sa nangyaring tensyon. So bahagi pala ito ng vicinity ng Camp Ibrahim Sema ng MNLF Radyo Manabs. Straight to the point. Marami mga affected ha. As of this time, initial estimate pa lang ito. 50 families mga kasama. Straight to the point. Sige, sa panig tayo ng Security Sector Radyo Manabs. Nasa linya natin. Ang tagapagsalita mga kasama ng 6ID at Joint Task Force Central, Commander ng 6MO Battalion, si Lieutenant Colonel Ronald Suscano. Good morning po, Colonel Suscano. Sa DXMI po, kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Eb Sabang po. Good morning, Colonel. Sir. Good morning at good morning din sa lahat ng nakikinig dito sa DXMY sa Cotabato. Opo. Colonel, sa anong information ng 6th ID ng natanggap po ninyo? May kinalaman ho sa nangyari insidente kagabi sa bahagi ng Barangay Baguingad, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao Norte, sir? Nakareceive ako ng initial report kagabi. Waiting pa ako ng progress report. As of kagabi, yung nabanggit lang doon, mayroong nangyaring encounter between the group of Commander Doy Kamsa, Brigade Commander ng MILF Group, then the group of Commander Rick CP, Brigade Commander ng MILF 128 Base Command sa Barangay Baguingid, Dato din Sinsuat. So accordingly, hinaras ng grupo ni Commander CP, yung grupo ni Commander Kamsa, to retaliate sa nangyaring incident last April 25. Ang nakalagay kasi ongoing firefight, no casualty reported as of kagabi. So baka mamaya may lang bigay na pag-report kung ano yung additional pa na information
na dapat relay po dito sa headquarters ng 6ID. Ayun. Sir, balikan ko yung mga involved sa insidente kagabi. Commander Doy. Kamsa. Mula sa anong grupo ito, sir? From MNLF group ito, nakalimutan ko lang yung specific na unit. Yung kalaban nila is from 128 Base Command naman ng MILF under Commander Rex CP. Opo. Accordingly, hinaras ng grupo nila Commander CP, yung grupo nila Commander Kamsa, as retaliation sa nangyaring incident last April 25. Kasi noong April 25, hinaras naman ng grupo nila Commander Kamsa, yung grupo ni Commander CP. So parang nag-retaliate lang. Okay. Anong oras sa record nagsimula yung inkwentro? And then mga anong oras po, Colonel Sir, tumigil o natigil yung putukan? Base po sa mga report na tinanggap na ho ninyo. Sa report na na-receive ko is 6:30 kagabi. As of that time, ongoing firefight kasi nakalagay Hindi nabanggit kung ano oras natapos. Pero yung nabanggit lang doon is firefight ongoing. Ano ngayon yung naging pagtugon ng 6th ID sa situation na ito, Colonel Sir? Since that area is under the AO ng 1st Mechanized Battalion, nag-respondi po sila doon sa area. Pagdating nila, maring humupa yung tension at na-conduct ng patrolling sa area or siguro gabi man kasi kaya nantay namin yung progress report ngayong araw, ngayong umaga kung ano nangyari doon sa ginawa ng patrolling or security augmentation doon sa area. Wala pang information kung meron bang nasaktan, nasugatan or casualties mula sa magkabilang panig, sir? As of the report last night, wala namang casualty sinabi. Unless sa progress report nila today, mayroon silang may ulat. Yung putukan, ano to, sir? Volume fire or manaka-naka lang naman? Palitan ng putok, maaaring hindi naman volume fire. Palitan lang siguro from both sides, lalo na gabi din. I see, okay. Sige po. Antabayo kami sa progress report dito ng 6th ID Colonel sa situation sa bahagi ng Barangay Baguingad. Baka may mensahe kayo in behalf sa Commanding General ng 6th ID para po sa mga na-involved na grupo, Colonel, sir? Well, in behalf of 6ID and Gen Task Force Central, under Major General si Vladimir Cagara, yung guidance naman pagdating sa mga community-based conflict is nandiyan naman yung mechanisms natin, yung unit na nasa area augmented by JPST, Joint Peace and Security Team, kasi represented naman lahat dyan. At yung LGU din, yung papel nila sa pag-mitigate ng mga conflict. Ayun. Sige po. Colonel, makiki-update po kami from time to time. Ano po mga development dito po situation sa bahagi ng Barangay Baguingad, sir. Salamat po. Salamat ng marami. Okay, we'll keep you posted po. So, I will receive the progress report. Salamat po. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama ang tagapagsalita ng 6ID at JTFC, si Colonel Ronald Suscano. Kaugnay nga dito sa tensyon na naganap kagabi. Doon di pa gaano detalyado talaga Radyo Marebs, pero initially may mga binigay na. May mga pangalan na na lumalabas. Meron na dito mga kasama. According sa ating at militar, ang nagkainkwentro dito ay grupo ni Commander Doy Kamsa ng MNLF o Moro National Liberation Front laban kay Rex Sepi na commander naman ng under sa 128 Base Command. At binabanggit initial retaliation dahil meron nang naunang insidente ng ganito pangaras April 28 25. Binabanggit ni Colonel Suscano kagabi ay hinaras ng grupo ni Commander Rex CP yung posisyon ni na Commander Doy Kamsa. Nagsimula ng 6:30 ng gabi.
And binabanggit ni Mayor Baba kanya hanggang mga alauna ng madaling araw yung putukan Radyo Manabs. Binabanggit ni Colonel Suscano, yung insidente kagabi, maaring retaliation sa unang harassment incident umano na nangyari noong April 25 na umano yung harassment ay sinagawa ng grupo naman ni Commander Doy Camsa sa grupo ni Commander Rex Sipi mga kasama. Straight to the Ito yung point. mga initial information mula ho sa ating mga otoridad. May kinalaman sa nangyari dyan nung sa bahagi ng barangay Bago Ingat. Straight to the point. Sige, oras natin mga kasama. 6:40 ng morning. Tatak RMN. Straight to the point. Time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, may healthy heart and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Hi sis! Gusto mo bang lumabas ang mas natural mong ganda? Yung hanap mo ba ay makinis at malakutis porselanang mukha? Sis, Alena Set ang tubag sa mga problema sa panagway ug magpagawas sa natural beauty, puti ug hamis na panagway. Ang Alena Set walay halong kimikal, made up of pure natural ingredients ug aprobado kini sa FDA. Sa Alena, kinis at gandang mukha o walang katulad. Alena Set. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Charm Fabcon, bakit kumakabloom sa Charm? Walang amoy kulob kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabcon, bakit kumakabloom sa Charm? Walang amoy kulob kahit sampay sa loob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Tang, 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 ganado, na, na, na. Made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Radyo mo nationwide. Tumpak na oras mga kasama sa Bugabuluan Tatak alas 6:44 ng umaga. RMN. Straight to the point. Tuloy mga kasama sa ating programa this morning. Straight to the point. Umaga ng Miyerkules mga kasama, tayo ho ay
Asais na. Ikalawang sa araw. buwan ng Mayo. Asais na ba tayo ngayon? Asayos na. Ikalawang araw sa filing ng COC. Kumusta kayo mga nag-file kahapon? Meron ng mga naghahain kahapon sa iba't ibang mga areas sa mga kasama. Dito sa atin sa Cotabato City area, sino may mga naghain kahapon base sa Isa lang information? daw, sir. Isa lang. Sa Maguindanao del Norte, isa lang. From Kabuntalan. And then nandito na pala. Nasa linya na. Kapti tayo, Radyo Manebs. Sige. Nasa linya ng ating komunikasyon mga kasamang Provincial Election Supervisor ng Maguindanao del Norte at tumatayong election officer ng Cotabato City. The last week ba yan? Kung ano itong nanumpa mismo sa Community Chairman Radyo Manebs. And the Special Geographic Area din. Si Attorney Muhammad Nabil Mutia mga kasama sa ating panay. Magandang morning po, Sir Attorney Mutia. Sa DXMI po, kasama si Manager Sir Erwin Cabelbigan at Eb Sabang po. Good morning. Morning po, Attorney Sir, and congratulations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning din po and salamat po sa inyong pagbati. Gusto ko lang liwanagin, sir, simula nung na-appoint tayo as Provincial Election Supervisor ng Maguindanao del Norte, bali mayroon na pong ibang nag-assume sa Cotabato City at sa SGA, though under pa rin sa jurisdiction ko yung Maguindanao del Norte and Cotabato City. Ayun. Pero not as election officer na. Ayun. Meron na silang kanya-kanya, sir. Yes, meron na. Sa Cotabato City, sino po yung election officer po ngayon, sir? Ang pumalit sa akin, si Attorney Muammar Goyo. Siya yung acting Provincial Election Supervisor ng Maguindanao del Norte. Bali, nagkapalitan lang kami ng pwesto. SJ naman? Siya rin. Kasi yung dati kong position, siya yung nakakuha. Ayun. Okay. Sige po, atis malinaw. Now, dito tayo sa unang araw ng filing ng COC kahapon. Kumusta? Anong information? Diyan mo sa area po nyo, Attorney Sir. Yes, so far, maayos naman yung ating filing. Although, sa Maguindanao del Norte, parang isa pa lang yung nakapag-file ng kanyang COC, considering na nasa isang building lang kami, yung Provincial Election Supervisor ng Maguindanao del Norte, kung saan doon magfa-file yung kakandidato bilang Parliamentary District Representative sa 5 distrito ng Maguindanao del Norte. Same building din po yung ating Office of the Election Officer, kung saan doon rin magpa-file yung 3 Parliamentary District Representative candidates for the Cotabato City. And nandun din po yung ating Special Geographic Area, na sub-office, kung saan din po yung venue ng kung sino yung magpa-file para sa 2 district ng SG. So, total na yan, 10 seats na yan yung sa isang building. But, yun nga, isa pa lang yung nakapag-file. Siguro, ngayon at saka bukas, marami na rin nagpahiwatig na magpa-file, So, ngayon yung schedule nila at saka bukas. Ayun, opo. Yung nag-iisang nag-file kahapon, kung mamarapatin po niyo, Attorney Sir, pwede ba nating tukuyin kung sino po ito? Sa totoo lang, nakalimutan ko yung pangalan kasi nga, pero kung siya, sa 3rd district siya nag-file ng kanyang COC for the 3rd district, and I can remember that he is a resident of Kabuntalan, Mother Kabuntalan. Yun, sa 3rd district siya nag-file ng kanyang COC. So ngayong araw hanggang bukas, inaasahan ho yung pagdagsa. Marami-rami ito. 10 seat pala ito sa area po ng Kabuuan, Norte, City at saka sa SGA. Isang isang building lang building ito. Lang. So yan, marami tayong ina-expect na mag-file, Siyempre, hindi lang isa kasi lahat ang kwan natin is may kalaban lahat. So, kaya nga lagi tayo nakikipagtulungan sa mga kapulisan, sa security forces natin
sa Philippine Marines, maging ang ISS o Internal Security ng BARM, no? Kasi nga, nasa loob tayo ng Bangsamoro Government Center. Opo. To secure the area and kailangan ma-minimize yung kung mayroon mang mako-cause na inconvenience or disturbance sa mga kasama natin na empleyado dyan sa loob ng BARM. Kasi nga, hindi lang tayo yung opisina dyan, napakarami pong opisina ang nasa loob ng Bangsamoro Government Center. So, we must ensure their safety and kailangan inaayos natin yung may nagiging flow or process ng pag-file ng COC simula din sa may Governor Gutierrez Avenue. Mayroong mga tayong ginawang rerouting, no? In-implement na rerouting para maiwasan yung pagdagsa ng maraming tao, crowding dyan sa loob ng BGC. So nililimit din natin yung papasok sa BGC, no? For this, hanggang bukas lang naman ito. Actually, same ito sa in-implement natin nung mga nakaraan na filing ng COC, kung saan din nakita natin na naging matagumpay at naging peaceful yung ating filing. Kaya ngayon, ina-adapt ulit natin ngayong 3 araw ng filing ng COC. Ayon. Doon sa mga mag-aino ngayon, dahil last 2 days na lamang, posibleng may ilan riyan na posibleng magkakatunggali sa tatakbuhang posisyon, posibleng magkasabay. Doon sa mga nagpahiwatig, may mga oras ho ba silang itinakda o nagtakda ho ba kayo ng oras? Anong oras na pwede para hindi naman po sila magkikita-kita o magkakasabay-sabay, Attorney Sir? Yan, may mga yung iba nagpasabi na kung anong oras at anong araw sila magfa-file, no? So, yun yung maganda. At least na-reserve natin sa kanila yung oras na yun. Kasi para ma-implement din natin sa yung mga security natin, no? Pero, yung iba hindi nag-inform eh. So, kaya nga, ang ginagawa natin ngayon, hindi pwedeng magsabay. Doon pa lang sa may, before the building ng COMELEC, 2 buildings away, no? Mayroon ng barricade doon. Kung saan ang pwede lang pumasok is yung mga magpa-file. So halimbawa, may nauna yung isa, habang hindi nagpa-file yung isa, yung sumusunod naman ay nakaharang muna doon. Nakaharang muna doon sa may bandang MOST hanggang matapos yung naunang nag-file. So pagkatapos yung naunang mag-file, siya na naman yung susunod. Para maiwasan natin yung magkasabay sa isang building, sa isang lugar, yung magkakatunggaling kandidato. Hindi naman sa sinasabi natin na mga violente o pero iniiwasan lang natin, no? Iniiwasan lang natin kasi minsan yung mga supporters ang hindi alam mo yun, yung nagko-cause ng hindi pagkakaintindihan. Yung mga supporters. Sige po. Makikipag-ugnayan kami sa inyo from time to time, lalo sa mga development sa mangyari ngayong araw hanggang sa araw ng bukas, Attorney Mucha, sir. Kami po nagpapasalamat, sir. Yes po, sir. Anytime. Thank you very much for your time, sir. Mga information na ibinahagi sa ating tagapakinig ngayong umaga, Attorney. Maraming salamat din po, sir. Salamat. Salamat ng marami. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama, Provincial Election Supervisor ng Maguindanao del Norte, si Sir Attorney Muhammad Nabil Mucha. So isa pa lang kahapon, today hanggang bukas, sigurado sa 3rd District. Sa 3rd District, mga kasama, ito yung kinabibilangan dyan, 3 bayan yan ha. Northern Kabuntalan, tsaka Talitay. And then may mga barangay naman sa Cotabato City at Sultan Kudarat. Sa Cotabato City, Poblacion 1 at Poblacion 7. Sultan Kudarat, Barangay Katamlangan, Barangay Nalinan, Barangay Kabuntalan, Barangay Kapimpilan at Barangay Bulibod. Ito-challenge niya si ICM. Ay, pala no, ito yung kanyang distrito. Ni ICM challenge na ngayon si ICM sa 3rd District ng Maguindanao del Norte. Report tayo mga kasama. Straight to the point. Safe conduct pass ng mga may kinakarap na kaso hindi makakakuha at makaka-renew kung hindi i-certify ng MLF AJAG. Detalye na balita Radyoman, Maestro Rahi Bansaw. DXMY Tatak RMN Report.
Nilinaw ni Ginoong Anwar Alamada, MLF Adjunct Chairman, na ang kanyang opisina pa rin ang pangunahing susi sa pagkuha ng safe kalagpas para sa mga kasapi ng Moro Islamic Liberation Front. Sa pahayag nito sa DXMI, sinabi ni Alamada na hindi ipoproseso ng National Amnesty Commission at Local Amnesty Board ang anumang aplikasyon kung walang certification mula sa MLF. Bahagi umano ito ng pinaigting na proseso upang matiyak na lehitimong miyembro ng organisasyon ang mga aplikante. Dagdag pa niya, simula noong 2025, ang ADJAG na rin ang magsasagawa ng verifikasyon, kabilang na ang pagbisita sa mga kulungan upang tukuyin ang mga kwalipikadong aplikante. Layunin ng hakbang na ito ay upang mapanatili ang integridad ng proseso at masiguro ang tamang pagpatupad ng amnestiya. Requirements po yung endorsement po namin sa ADJAG at saka yung certify po namin. Simula kasi nung early 2025, kami po yung magsa-certify ng sino yung reject na MILF. Minsan po nakikita niyo na napatpat po kami sa mga kulungan dahil isa-certify po namin yung mga bilanggo na mga kasamahan po natin sa all across the Philippines po. Mag-issue po sila ng safe conduct pass hanggang sa mag-grant yung applicants doon po sa amnesty and pardon po. Hindi lang po kasi amnesty pati pardon po kasama sa... Sama mo sa DXMI 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansa Tatak, Aramen. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyoman Maestro. Samantala, dalawang parallel bridges diyan sa may North Cotabato binuksan na. Detalye ng balita, Radyoman Daisy Mangod. DXMY RMN Report. Malaking ginhawa sa mga motorista at residente ng Cotabato Province at kalapit na rehiyon ang hatid ng bagong bukas na Carmen Parallel Bridge at Lumayong Parallel Bridge nitong Lunes, May 4. Inaasahang magpapaluwag sa daloy ng trapiko at magpapabilis sa kalakalan sa rehiyon ang naturang mga tulay sa bayan ng Carmen at Cabacan. Ayon kay North Cotabato Governor Emilio Lala Talinio Mendoza, pinagtitibay ng mga proyektong ito ang ugnayang panlalawigan sa pagitan ng Bukidnon at Cotabato at pahuhusayin ang koordinasyon ng regional offices sa buong Mindanao. Anya, umaasa siya na ang bahaging ito ng kalsada ay aangat mula sa pagiging secondary national highway tungo sa pagiging primary. This project strengthened interprovincial connectivity between Bukidnon and Cotabato and enhanced interregional access across Mindanao. And I hope this road section will be elevated to not just as a secondary national highway. Kailangan primary na siya on the importance of this road section. Sa kabuuan, ang dalawang magkatabing tulay na ito ay bumubuo ng isang mahalagang road link na nagdurugtong sa mga bayan ng Carmen at Cabacan. Lubos itong magpapahusay sa kapasidad ng daloy ng trapiko, kaligtasan sa kalsada at interregional connectivity sa buong Mindanao. Ayon naman kay DPWH Region 12 Director Kaya Mombaw Dia. Together, these two parallel bridges form a vital road link joining the municipalities of Cabacan and Carmen, significantly enhancing traffic capacity, road safety, and interregional connectivity across Mindanao. Napag-alaman na halos 500 milyong piso ang inilaan ng DPWH para maisakatuparan ang Carmen at Lumayong Parallel Bridges. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyoman Daisy. Samantala, former Cotabato City Mayor Attorney Gianni nagsampa ng reklamo sa Cybercrime Office laban sa umano'y mga critics at trollmakers. Detalye ng balita, Radyoman Juldy Mapalaw. DXMY RMN Report. Dumulog sa Cybercrime Office si former Cotabato City Mayor Attorney Cynthia Gianni upang magsampa ng reklamo laban sa umano'y nasa likod ng mapanirang mga content na kumakalat sa social media
na naglalaman umano ng panalait at maling impormasyon tungkol sa kanya. Sinabi ni Attorney Gianni na matagal din niyang piniling huwag patulan ang mga ito, ngunit sumusobra na anya ang mga posts at memes na anya pa isang pag-aabuso sa press freedom. Binigyan din niya ng pagiging isang public figure ay hindi nangangahulugang bukas sa namang uri ng pangiinsulto, partikular na ang mga pang-aatake sa kanyang pananamit at pananampalataya. Git pa niya na layunin ng naturang hakbang ay taguyod ang responsableng paggamit ng social media at palalahanan ang publiko na may kakibat na pananagutan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. Straight to the point. Maraming salamat, Radyoman Jul Di Mapalaw. Sige. Congratulations mo na Oy, oo. kay Ma'am Jana Arumpak Masbud. Congratulations, ha? Top 1 para sa Career Service Examination Professional. With the average of 98.60% aba, mahigit 1% na lang. Halos 100 na. 100% na. Yan ang tunay. Congratulations. Taga saan ba ito, sir? Taga Cotabato City rin? Ang mali na dyan, taga Bangsamoro Region. Taga Bangsamoro Region. Baka taga Cotabato City. Mga kamag-anak ng alkalde natin, di ba? Oo, kasi Arumpak pala, no? Arumpak. Congratulations, lalo na sa nanay. Alam natin na sobrang saya yan. Oo, nanay, tatay, parents. Straight to the point. Yung makapasa lang nga Radyo Manibs something na Mabigyan lang nga ng certification of appreciation. Masaya na. Ano pa kaya kung ganito na? Yung certification of attendance. Ano pa kayo yung nag-top 1 ka? Pumasa ka, hindi nag-top 1 ka. Ken, congratulations sa Miss Jana Arumpak Masbud. Top 1 sa CSC Professional Examination. 98.60. Opo, talaga. Congratulations. Sige, papaalam na po kami. Mga viewers mula, pahabulan din Radyo Manibs. Magandang umaga sa mga viewers natin. Wait lang. Kay Wahida Akan Mamalapat, good morning. Muhay Prajamudad Jaguni, good morning. Ano dyan? Magandang umaga rin kay Sir Margani Gumander. Doc, morning Doc. Kay Rama ID, kay JJ Acosta, Good kay morning. Wahida Akan Mamalapat, GM Manalasal, si Salim Aira, Jun A. Kasan, si Aisa Idris, Morning. Honesty Lampak Hamid, si Yoman Nanagad, Noraisa Nungga, Atong Paki, si Kadafi Uto, Muhay Pradjamuda, si Marilyn Meriales Patiño, Jaime Ignacio, Fatima Balaw, Aris Giamadil, good morning. At pinaparating din natin, sir, yung ating pagkikiramay sa kagawad ng Barangay Poblasyon o Barangay Bulalo sa Sultan Kudarat, si kagawad James Mingkong, na kung saan sa makabilang buhay na nga. Pakikiramay ho namin sa pamilya. Dahil sa atake sa puso. Ganoon din kay Faith Muhammad, pabati raw kay Dats Amparo Rosaropina Hepe ng SPDA. Kay Matua Manguda, good morning sa family daw niya, Usman sa Tanuel and Gelel. Kay Ginoong Faisal Limba, good morning. And Sir Amay Samrod, magandang umaga po sa inyo. Habol ko lang din, sir. Magandang morning kay Akrima Uga. And sa mga miyembro pala ng Bangsamoro Communications Network o BCN. Kay Amani Nawaf, dyan sa may Pansakala. Laging morning. nakikinig, nagtatampo. Tuwing nagkikita kami, sabi hanggang ano na lang daw siya. Hanggang boses na lang yung naririnig niya. Wala nang pangalan niya. Wag na ho kayo magtampo. Minsan kasi nakakalimutan talaga. Kahit minsan sa harapan namin yung listahan. Sa dami ng mga discussion, makaligtaan pa. Pero maraming salamat. Happy listening po, happy viewing sa inyo. Kay Rama RID, gandang morning. Kay Faida Mabang Sugor, sige, Wahida Akan Mamalapat, and kay Bayo Mukulsom Mitimbang Waya, magandang morning. Sultan Bajumampun para Jumanebs, good morning. Sige na, okay na. Paalam na po kami. Today is Wednesday, asay sa buwan ng Mayo 2026 o 26. Mga partners natin sa Master Control, Chief Alvin Castillon, sa Digital, Gino Ricardo Madama Jr. Kami nakasama Radyo Man Ibsamang. At Radyo Man Erwin Gabilbigan, Tatak Arimen. Arimen.